Charan, surprise. Nawala man ko na rin. Mura na iyang tulak ko. Kayo, gamay na kayo. Dapat hindi hando sa mo abot gisa dire. Isuzu D-Max. Ang problema dito, low power. So yan, observe natin dito. Kita natin na nakailaw yung check engine. Tapos yung RPM naman ay 3,000 RPM lang. So hindi siya umabot sa red line. Dapat sana ay umabot siya sa 4,000. Simulan natin agad yung patsamba natin dito. Tinanggal lang muna natin yung engine cover. Ang ginawa ko ay tuwad-tuwad style lang naman. So sobrang napaka-basic. Tinanggal ko yung EGR dito. So ayan, itong parts na to. Dahil sa nagduda tayo na nandito yung problema, kaya ayan, sinubukan nating abrihan. Tinanggal ko lang muna yung lahat ng mga screw. So ayan, observe natin dito. Charan, surprise. Nawala man ko na rin. Hoy! Oh, di na. Kayang mabusok ba? Saan wala lats ka lang? Naik mo na. Pares ale. Oo, naik itong suka rin. Amo no Ayan, na lagi ayan. ko ha. Oo. Wala lagi ko dim. Asa ka to? Gihatag siguro nila. Uli mo na to na. Sa pag-uli na to rin. Aman, wala gito no lima? Wala mo ko na lagi. Alam mo na resulta. Wala ko nga wala diri ang grado. Kung dito mo kita, palit kag buo. Kani kani. Oo. Sus, ginoo ko. Mo na ilang gi-condemn. A few minutes later. Ako nga wala ko ba? Ilabay na kalis dagat. Ay gani kay Nara. Sus, sangan yati. So ngayon ay continue na tayo dahil nakita na natin tong nawala na parts. So ayan. Kasi nung unang tiningnan natin ay hindi siya naayos kasi nawala yung parts. So ngayon ay nandito na, kaya tanggalin natin ulit yung EGR natin. So ayan, tinanggal lang muna ng kasama natin. Start screw. So dahil nawala tong rod niya, ito, hindi natin natapos. Pero ngayon dahil nakita lang, nakuha lang ng may-ari doon sa shop na pinaayusan niya. Kaya ayan, bumalik siya dito. So buksan natin ulit. So ngayon ay buksan natin ulit. So ayan, ito yung hitsura niya. Dapat sana itong rod na to ay dito siya nakakabit. So ayan, tuyok-tuyokin lang ng maraming bisis. Ayan. Tapos ituslok, iduot at itulak. Yan. Mura na yung tulak ko. Kayo, gamay na kayo. Dapat hindi hando sa mo abot gisa dire. Dapat dako siya kang kana. Ako juga nga. Kita natin yung EGR natin na may problema siya sa kang-a. So mahirap yung kang-a dito, kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko lang muna yung valve lock. Observe natin yung nakakamanghang invention dito. Wala akong spring ani lahi Ginoo ni. Matay spring Ginoo ni lahi. Kuha na, kaya dako katugtuan ba? Spring Ginoo ni sa motor. Wala siya, Wala siya agi butangan ng daan. nasa ka na murag luta, pero huwag mo siyang iana, wala po siya Wala mo muhaom. tunong. Wala siya muhaom, so ana siya. Ay additional Ginoo na. So dili gini siya. Pero kasagaran isa ra mag-spring diri. Kani naman. Kaya ang trabaho na niya open lagi na siya, plus open na yun. Tapos open naman. Dili kinahanglan og mo pakusgan nga. Wala iya man gi-condemn, ayang gusto di na manghihok ba. Condemn then wala pud sa ori ani. So condemn di may gipagka-condemn. Ito yung tinatawag na what's a condemn style. Dito ay ikinabit ko na ulit yung valve lock, Wala siya mo chiki. pero yung isang spring ay ayan, iniwan ko na. Lagay na lang natin sa bulsa yan. Ano siya oh? Tinukbukay. Kanang pang simula. Ano ma? Oh, kana siya. Muna say trabaho gyud. Ay Ginoo na. Sakto gyud na. Kani imrag spring sa motor. Alam ni mo, labi na color oh. O gani mo lagom pa. Yung rod ng EGR natin ay ginamitan ko ng maraming tuyok-tuyok dito at kunting grasa-grasa, tapos duot dalabira. So yan, ganun lang siya kabisik. Ibot dalabira lang, tapos padanlog-danlog ng kunti para hapno yung bulsa ng may-ari.
Siyempre, hindi rin mawawala yung trapo-trapo ng kunti para naman sabihin na malinis yung trabaho natin. Tapos hindi natin kakalimutang isauli yung mga screw. Hindi na natin kailangang paputiin pa yung EGR. Ang importante dito ay gumana siya ng maayos. Balik ito, balik. Ano niya ang spring? Taguin lang na. Spring gear. Wala ginilabot. Inilabot yung kurmahan eh. Fast forward na tayo. So ayan, kita natin na nakabit na natin ulit yung EGR natin. So try na natin to. Dito tayo sa loob. Observe natin kung ganun pa rin ba, low power pa. So yan, umandar na siya. Kita natin dito na nakailaw pa rin tong check engine. Gagawin natin ay gamitan natin ng bulang kristal. So ayan, ito pala yung code natin, klarong-klaro talaga. Siyempre, ang gagawin natin dito ay i-delete natin yung code. So ayan, observe natin, pipindutin ko na 1, 2, 3. So nawala na. Try nating RPM ulit kung 3000 RPM pa rin ba. So yan, so halos umabot siya sa red line. So bali dito. So yan. So paano ba yan? Medyo okay na, kaya ang ginawa ko ay niroute test ko na. So dahan-dahan lang naman yung takbo natin dito.